hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Happy birthday, Mr. President, from DOST6! Malugod naming binabati ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kaarawan. Nagpapasalamat po ang mga magsasaka ng Cordillera Region sa naipamigay ng gobyerno ng mga libu-libong individual e-titles, mga certificates of condemnations, at mga support services upang mapaunlad ang kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries, farmers organization at mga agrarian reform communities. Mabuhay po kayo, mahal na Pangulo, at sana biyayaan kayo ng ating buong may kapal ng magandang kalusugan, lakas at talino para lalo pa ninyong mapabuti ang pagsisilbi sa sambayan ng Pilipino. Ako po si Attorney Nelson Palaris, ang Assistant Regional Director for Operations ng Department of Agrarian Reform. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang DOST Miss Radyo. Ilang paaralan. Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impapawid, Onin Miranda. Narito na ang programa magatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako ang inyong lingkod, Secretary Renato Solidum Jr. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. Secretary, magandang agam po. Magandang agam, Onit, at sa ating mga kakonek. At para lahat tayo makakonek, mga kaibigan, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggong nagdaan, straight from the SNT Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Solidum Jr. Noong Lunes po ay ginanap ang National Science, Technology and Innovation Week o NSCW Media Kickoff. Tinalaki po natin dyan ang mga dapat abangan ng ating mga kababayan sa 2025 NSCW na gaganapin sa Lawag, Ilocos Norte. Martes na umaga naman nakipagpulong tayo sa Department of Budget and Management para talakayin ang Project DIME or Digital Information for Monitoring and Evaluation. Ang sistemang ito ay makatutulong sa pag-monitor ng mga infrastruktura sa bansa. Martes ng hapon naman ay nasa House of Representatives tayo para sa sesyon ng Committee on Disaster Resilience. Tinalakay po natin dito ang mga programa at proyekto ng DOST patungkol sa Disaster Risk Reduction and Management. Miyerkules hanggang kahapon ay nasa Roas City Capiz tayo upang paunahan ang selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week ng Western Visayas. Binisita rin po natin dyan ang ilang MSMEs na tinutulungan ng DOST. Ang isa po riyan ay ang Lornes Gourmet Tuyo na pagmamayari ng young couple. Sila ay nagsimula lamang sa 20,000 pesos na puhunan. Dati silang micro, ngayon ay small, na mula sa 2 empleyado, 9 na ngayon at bukod sa kanila, nasa 100 communities mula sa coastal areas na rin ang kanilang partners na nagsusupply ng kanilang raw materials. Ito ang ilan sa mga impact ng ating SNT intervention sa MSMEs. Maraming salamat po, Secretary, and our congratulations sa Roas City Capiz para sa ginanap na ginadoon na Regional Science, Technology and Innovation Week. At congratulations po sa mag-asawang Yang. Tama po ba yan, Secretary? Tama, ito ay OFW dati sa Singapore at nagka-COVID at nag-iisip sila. At marami din tayong binisita ng mga tao at kinausap tulad ng mga may-ari ng mga palaisdaan at mga problema nila itinalakay, titingnan namin kung paano sila matutulungan kasi iba-ibang concerns. Sa mga dike na nasisira ng tubig, pwedeng geonet yan. At syempre yung mga makabagong teknolohiya para ma-detect ang oxygen content, yung ammonia at syempre yung automatic feeder na kailangan nilang mailagay sa iba't ibang mga lugar sa kanilang mga palaisdaan. Alright, nako, maraming salamat po at kung abala po ang Roas City Capiz dyan sa ginanap ng RSTW, ang NSTW naman, sir, National Science and Technology Week ay naghahanda na para sa gaganaping celebration. Yes, at ito'y gaganapin sa Lawag City at syempre sa iba't ibang lugar sa Lawag, kaya mas marami sigurong makikita ang ating mga kababayan doon. Alright. At narito na ang iba pang napapanahong balitagam. Ito ang Balitang Rapido. Sinagawa ng Department of Science and Technology, Forest Products Research and Development Institute o DOST FPRDI ang nakatukoy sa uri ng kahoy na ginamit sa mga likha ni Juan Luna na nagbibigay din sa papel ng agam at teknolohiya sa pangangalaga ng pamana.
Ayon sa DOST, ginamit sa frame ng spolarium ang yakal, isang matibay na hardwood sa Pilipinas. Sa mamagitan ng masusing pagsusuri sa mga pattern ng kahoy na kakaiba sa bawat uri, nagawang tukoy ng mga eksperto ng DOST FPRDI ang pinanggalingan ng mga obra batay sa uri ng kahoy na ginamit. Natuklasan din ang 3 iba pang likha ni Luna na iginuhit sa mga karutubong uri ng kahoy gaya ng ipil at batikuling. Ang DOST FPRDI sa pakikipagtulungan sa National Museum of the Philippines ay nagsisiguro ng mga obra maestra tulad ng spolarium ni Juan Luna at iba pang likha ay mapangangalagaan para sa mga susunod na henerasyon. Mas pinalawak pa ang mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga kababaihan sa Kasiguran Aurora sa pamamagitan ng pagpapakilala ng pagsasanay sa kasanayan sa pagproseso ng niyog. Sa pamamagitan ng programang Community Empowerment through Science and Technology, 10 miyembro ng Kasiguran Women's Federation ang sinanay upang makagawa ng mga produktong may dagdag na halaga tulad ng desiccated coconut, coconut flour at mga meriendang gawa sa niyog. Ayon sa DOST, ang pagsasanay ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga kababaihan upang sila ay makapagpatuloy na makakuha ng mga pangmatagalang oportunidad sa kabuhayan. Upang higit pang masuportahan ang inisyatiba, nakipagtulungan ng DOST sa Action Hubs, Philippines at Central Zone State University upang magbigay ng tulong sa pagnenegosyo, pag-access sa merkado, pagsusuri ng kalidad at technical support sa kasanayan sa agrikultura at post-harvest handling. Sa iba pang mga balita, mga ekspertong nasa likod ng mahalagang pag-aaral at inobasyong kapakipakinabang sa mga Pilipino pinangaralan ng PhilAst. Para sa listahan na nagwi at detalye ng kanilang kontribusyon, narito ang report ni DOST-TV correspondent Desa Maderal. Hindi biro ang magsagawa ng pananaliksik, lalong-lalo na ang pagbuo ng mga inobasyon at imbensyon na mapakikinabangan ng bawat Pilipino. Saan mang larangan, saan mang sektor, kita ang galing ng mga sayantista at mananaliksik na ito. Kaya naman bilang pagbibigay pugay sa kanilang galing, ginawaran ng PhilAst ng parangal ang 10 natatanging mananaliksik at sayantista ng bayan. Sa ginanap na 74th Annual Convention ng Philippine Association for the Advancement of Science and Technology, kabilang sa mga pinarangalan si Dr. Gavelyn Calakal ng UP Diliman para sa kanyang applied science research. Dahil sa kanyang natatanging pag-aaral sa DNA analysis at population-specific genetic database, napabuti ang pagbibigay hustisya at mas naintindihan ang Filipino genetic heritage. Forensics is a marriage of law and science. So when we say law, it should withstand legal scrutiny. So what we did in our laboratory, since this is the first time that we have a forensic DNA typing laboratory in the Philippines way back in 96. So we did generate a reference genetic database. We also validate our robust and sensitive genotyping procedures for analyzing routine and complex cases for civil, criminal, and humanitarian investigations. Sa larangan naman ng information technology, natanggap ni Engineer Dennis F. Villorente ang Ramon E. Di Macali Award for Information Technology. Si Engineer Villorente ay nakilala para sa kanyang inisyatiba sa Integrated Government Philippines o iGov project, hindaan para sa transparent at mas madali nang ma-access na government services, gaya na lamang ng records at online payment. Gayon din ang kanyang kontribusyon sa mga proyektong magagamit sa disaster preparedness ng bansa. The ICT, we did a lot of policy work. We crafted the government cloud first policy. This helped with our e-government and automation digitalization effort in government because it facilitated po a lot of the deployment of government systems. We also implemented Project NOAA. In particular, my team developed and deployed nationwide sensors.
Kasama rin sa awardee si Dr. Jonathan Naiga ng Isabela State University na nagsagawa ng pag-aaral sa breeding at development ng kambing na nakatulong ng malaki sa mga namumuhunan rito. At Dr. Dennis Batangan ng Ateneo de Manila para sa kanyang ihatid LGU system. Sa larangan naman ng health research, nakatanggap ng parangal si Dr. Marisa Alejandria ng UP Manila na isang infectious disease expert. Sa usapin ng inobasyon, ginawaran ng parangal si Dr. Karen, gayon din si Dr. Raydone Papa na isang eksperto sa usapin ng freshwater zooplankton. Ginawaran rin ng parangal si Dr. Landon Ocampo ng Cebu Technological University, Dr. Cynthia Garambas ng Benguet State University at Dr. Mary Ann Baradi. Dito, kung makikita ninyo, karamihan doon sa nabigyan ng awards ngayon, yung kanilang nagawa na naramdaman ng tao, no? Whether it was processing ng gulay, or whether it was the infectious diseases, or whether it is the e-health delivery na nararamdaman hanggang sa ibaba. Actually, bawat isa sa kanila ay tumatanggap ng 50,000 pesos. Oo. Ang PhilAS ay isa sa mga non-government organization na katulong ng Department of Science and Technology sa pagsusulong ng agham, teknolohiya at inobasyon. Sa pamamagitan ng pagkilalang ito, umaasa ang PhilAS na mas maraming eksperto pa ang mahihikayat na gumawa ng mga pananaliksik at inobasyon na makatutulong sa iba't ibang sektor. Patunay ang mga pananaliksik na ito na malaki ang magagawa ng agham upang mapagaan ang ating mga buhay. Mula dito sa Quezon City, ako po si Desa Maderal, 1DOST4U, Solutions and Opportunities for All. At yan po ang mga balitang rapidos. Mga ka-DOST Varkada, dahil sa DOST, ang agham ay ramdam. Handog ng DOST ang bagong season ng Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Mga kwento ng pag-asa at pagkatagumpay sa tulong ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. Siyensikat, hosted by Secretary Renato Solidum Jr. and Diego Reyes. At paraan niyan tayong panoorin ang Siyensikat. Kasama natin ngayon ng co-host ni Secretary Diego Reyes. Magandang araw, Diego. Sir Ronin, good afternoon, Sir Sec. Salamat po sa inyong lahat for having me. Diego, ikaw nang magkwento ng kung ano ba ang Siyensikat. Actually, gusto ko lang pong linawin, ang host po talaga ay si Sec, hindi po ako. Si Secretary. Ako po ay utusan lang ni Sec sa on the ground. Pero dahil very busy po si Sec. So basically po ang Siyensikat is the flagship show po of DOST-TV, which basically showcases po yung mga programa ng Department of Science and Technology sa iba't ibang parte ng buong Pilipinas. So sa lahat po ng parts of the Philippines, whether sa taas man yan ng bundok, sa ilalim ng dagat, o kung saan man sulok yan, literal. Talaga adventure, ha? Yes, adventure. Hindi kaya ng sekretary. Yes, si Diego na lang. Si Diego talaga. Ayun. Pero Diego, pang ilang taon na ba ito ng Siyensikat? At ano ba nga asahan ng ating mga kabayan this new season? Sir Onin, if I'm not mistaken, Siyensikat started, I think, 7 years ago. Pero I've been working with the Department of Science and Technology for 5 years of that 7 years. And since I started working, yun, ganun pa rin yung aasahan ng ating mga manonood. Sana lang ay dumami pa yung sumuporta. And that is yung 13 storya na kung paano nabago ng science, technology, and innovation yung buhay ng hindi lang na isang tao, pero ng community or communities sa iba't ibang parts ng Pilipinas and across all disciplines, whether that be construction, whether that be agriculture, aquaculture, whether that be disaster risk reduction, management, lahat yan tinatap at natutulungan ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. So yun po yung aasahan natin na sa lahat kung may mga sa lahat ng interest niyo in science, nandiyan ang DOST. So yung siyensya at yung inspirasyon na pwedeng mabago ang buhay mo dahil sa siyensya at teknolohiya, talagang mararamdaman ng ating mga kababayan yun. At yung mga ibang episodes noon, naluluha nga ako pag napapanood.
At itong first episode, exciting yan kasi it really impacts people na akala mo wala nang pag-asa sa buhay. Pero yung kanilang sariling determinasyon at syempre sa tulong ng science, technology, and different organizations, no? Kaya nating mapabago ang buhay. Ano ba ang natutunan mo, Diego, sa proyektong ito ng DOST at napupuntahan mo as a host? Ang dami. Sir Ronnie and Sec, sobrang dami ko natututunan. Pero I think isa sa mga pinaka-impactful na learning for me while going around the Philippines, going to different places, na unang-una, kailangan talagang siyensya, teknolohiya at inobasyon. That's number one. Na kahit pa nasa tuktukan ng bundok, kailangan mo ng science, technology, and innovation para yung daily problems mo, whether it be simple or whether it be a complex problem, nandyan yung siyensya. But most importantly is yung importance of how we tell these stories. Kasi kagaya ng sinabi ko, may mga tao na nasa bundok, may mga ka-DOST Barkada tayo doon na nagtatrabaho ng above and beyond their call just to help itong mga kababayan natin na nangangailangan. And kagaya ng sabi ni Sec na nakakaiyak talaga. May mga episodes talaga po na maluluha ka talaga. But me being there, naririnig ko yung kwento nila, nakikita ko yung expression nila, yung hirap na mga pinagdadaanan nila. Nang bago pa pumasok yung DOST, talagang nakakabago siya ng perspective mo. How you see life, how you see yung kung anong meron ka. Yes. But also, it also goes to show na there is no height, no depth, no length, no width na hindi kayang puntahan at tulungan ng siyensya. All the more na nakikita natin yung importance at talaga. Sa palagay mo, bakit kaya mahalaga mabigyan ng spotlight yung ganito mga proyekto? First is why not? Yun ang unang-una. Why not? Bakit hindi? Ito dapat yung mga proyekto, ito yung mga dapat ginagawa na kasi unang-una kulang sa spotlight, that's one. Kaya nga po Sikat yung pangalan ng show namin is we want na yung siyensya ay maging sikat. Na maipakita natin, ma-showcase natin na ang DOST ay nandito. It's to help, to make projects, kung ano man yung problema nyo nandyan. But to highlight also the people behind these projects. And I would just like to take this opportunity to commend Sec because of yung leadership ni Sec, yung passion ni Sec to go to different places. Hindi niyo lang po alam, sobrang busy ni Sec. Kaya ako yung pupunta sa iba't ibang lugar eh. Sobrang busy niya ni Sec. His time talaga is literally gold. So I just want to commend Sec dahil yung leadership is very important. Yun ang isa kong nakita. And also, na again, mabigyan natin ng tamang acknowledgement the people behind yung projects na ganito na binabalita natin dito sa Radyo Siyensya. Sa tingin mo, Diego, ano yung isang episode na natampok ngayong taon ang talagang tumatak sa iyo? Actually, Sec, lahat naman eh. And for the past 5 years, lahat ng episodes tumatak. But for this specific episode, I think yung sa Silaki Island. So, sa Silaki, yung walang tubig. Yes, Sec. Kasi yung sa Silaki, Sec, para makakuha sila ng tubig, kailangan nilang magbangka ng 30 minutes papunta. At 30 minutes pabalik. Oo. Pero yun, just to get clean water, potable water na pang araw-araw nilang gagamitin, they have to travel an hour. Hindi ko ma-imagine na me traveling for an hour. Ako bibuksan lang natin yung gripo. Tama. So meron na tayong tubig. Yes, but yung appreciation ba? But more than that is may nakausap akong isa pong matanda doon. Na she was 86 years old, I think. 86 or 80 plus years old. Na kinukwento niya sa amin yung experience niya before dumating yung project ng DOST. Na there was a time daw na literal na binuwis niya yung buhay niya para lang makakuha ng tubig. Hindi niya alam noon na may bagyo pala. Nako. Pagpunta niya, okay yung panahon, confident daw siya. Siya lang mag-isa, babae ito, maliit na babae. Mapapanood niyo po sa episode ng Silaki. Nang pabalik siya, biglang lumakas yung hangin, tapos lumakas yung ulan. Ang nangyari sa kanya, yung bangka niya nahampas sa bato. So ang ginawa niya, lumangoy siya dun sa bato
na nagdadasal na lang daw siya. Na matanda na ito, matanda ha? na to, na may dumaang barko para iligtas siya. Naku. So, nung kinukwento niya yun sa akin, pag kinukwento mo pa lang na ganyan, nakakaluhan na eh. No, sobra, Sir Lalo Owen, siguro pag nakita nila. If you were there talaga, tsaka yung expression niya. Imagine ko sa kanya, lumulutang. Ako kung anong ginamit niya para malangoy. Sarili lang Siya lang. Inano niya sa kinukwento niya sa amin na talagang ang nasa isip na lang niya ay, Lord, Panginoon, kung kukunin mo ko ngayon na o kung hindi, iligtas mo ko. Yun na lang. Tapos buti na lang, praise God, na may dumaan daw na barko or na bangka para iligtas siya. Nakakuha ba siya ng tubig na maiinom? Wala na. Nasira na yung bangka niya eh. Nasira yung bangka niya. Wala na siyang naiuwing tubig. Ako naman, yung education behind bars at training behind bars. Maganda rin yan. Kasi napuntahan ko mismo yung kulungan sa Antique. San Jose Antique. At nagsalita ako doon. At talagang habang nagsasalita ako, nakatingin sa akin yung mga people deprived of liberty. Yes, sir. At hindi pa naman sila naatulan. So habang ako yung nagsasalita, nagre-respond sila sa akin. Tapos nung kinamayan ko bawat isa, kasi talagang nakita mo na meron pang pag-asa. Tama po. And maganda rin ang tulong na to kasi imbes na mag-isip ka lang sa loob ng kulungan at hindi mo alam kung anong iniisip mo, nando ka sa classroom. Tama. Concentrate. May points pa sa good conduct. Yes. Mababawas pa. Yes. Totoo yan. Tama yun. Alam niyo, Secretary, talagang nakakahanga rin yung mga ganyang mga pagkakataon, ano? Pero ito, pakikipagtulungan, hindi lang kami yan. University of Antique. Tama. At yung Bureau of Jail and Management and Penology. Ang role talaga nila ay ma-transform. Yes, sir. Hindi ikulong. Yes. So, kailangan maintindihan niya ng ating mga kababayan. Galing yung concept of hindi condemnation eh. Yes. Hindi nila talaga ginajudge yung mga tao. But ang goal talaga nila doon ay nandito kayo, yes, to pay penalties for what you've done or not done. But ang gusto namin paglabas nyo, hindi na kayo yung dating tao. Which yun yung basically pangalan ng project, which is hope. Dalawang version, may training. Yes, sir. Tapos may Bachelors of Science in entrepreneurship. Paglabas, pwede na sila. Tama. Ayun, hindi na makikipit yung mga kababayan nating mga na ganyang sitwasyon na mga people deprived of liberty. Secretary, gaano ba kahalaga na meron tayong iba't ibang mga programa para sa ating mga kababayan? Well, una-una, hindi nga na topic, masyadong sikat na topic ang science. Pero kailangan nating ibalita kung na talagang yung patotoo o use case kung paano natutulungan na magbago ang buhay ng ating kababayan sa pamamagitan ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. Hindi lang yan ng DOST, pati partners natin. At para maipakita natin sa ating mga kababayan na may pag-asa. Yes. May pag-asa, lalo na kapag gumamit ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. Sa siyensya, may pag-asa. Yes. Ayun. Hindi lang pag-asa, P-Box pati. Lahat. Marami. Yes. 18 yan, sir. Sobrang dami. Diego, once again, imbita mo ang ating mga kababayan na panoorin ang Siyensika. Yes, Sir Onin. Again, Sec, maraming pong salamat for having me. So para po sa mga tagapakinig po natin ng Radyo Siyensya, again, ako po si Diego Reyes, ang co-host, okay? Co-host po ni Secretary Solidum sa Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat, na mag-e-air po ngayong this coming Saturday, September 20 sa GTV. September 21. 20. Tama. 20, Saturday, September 20. Sa GTV po yan, 9 o'clock or alas 9 po ng umaga. Ayan. So again po, sana masuportahan niyo po kami. This is, if I'm not mistaken, 8th or 7th season na po natin ng pagbibigay, pagbabalita, paghahandog ng 13 storya kung paano po nabago ng siyensya, teknolohiya at inobasyon ang buhay ng mga tao. At sana po sa ating mga bago at saka sa mga nanonood na, sumusubaybay na sa atin dati, patuloy po yung inyong suporta. And also we want to call you to action. Kung meron po kayong mga ideas, curiosities, meron po kayong nakikitang problema sa inyong communities na gusto niyo po ng tulong, DOST, Department of Science and Technology po, is here
to help you, to answer your questions the best of our abilities. So sana po yun yung isa sa mga ma-convey namin na message na wag po kayo ma-intimidate sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Hindi mababait po kasi Sec, di ba? Mabait na. Si Sec, kita niyo na napaka-loving na loving ni Sec. Si Sir Oni, lahat ng tao sa DOST ay talagang loving and lovable. So yun po yung gusto naming i-convey. Our love for science and technology but also our love for our country. Ayan. Through science and technology, innovation, we can help each other para sa mas maganda at mas bagong Pilipinas. Maraming salamat, Diego Reyes. Diego with a J. Yes, sir. Secretary. Yes, maraming salamat, Diego. At kung gusto nilang i-review yung mga past episodes, sumubaybay sa DOSTV YouTube channel. Nandun po ang mga Sciensikat episodes. At huwag niyo mong kalimutan panoorin ng Sciensikat simula ng September 20, alas 9 umaga sa GTV at DCWB Super Radio. Makakakonek, maratiling nakatutok, magkamaragad ang Radio Scientia. Sa DOST, konektado ka. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Paparating na, dumadagungdong at nag-iingay. Ang kapanapanabik at kamanghamanghang 2025 National Science, Technology and Innovation Week. November 18 to 21, 2025. Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Hatid ang pinakabagong teknolohiya, produkto at inisyatiba ng pinakamalaking science, technology and innovation community. Sa temang siyensya, teknolohiya at inobasyon, kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Building smart and sustainable communities. Ang taunang pagdiriwang ay katatampukan ng mga natatanging SNT exhibits, SNT forums, bazaar, science quiz and contest, SNT talks, at marami pang iba na magaganap sa iba't ibang lugar sa Ilocos Norte. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang NSTW website at NSTW Facebook page. Environmental conservation efforts sa tulong ng mobile game, renewable energy na solusyon sa kakulangan ng malinis na tubig at pagpapatayo ng ani, at negosyo at edukasyon para sa mga PDL sa Antique. Lahat ng yan, powered ng science, technology at innovation mula sa DOST. Sa bagong season ng Sciensikat, samahan nyo kami sa mga kwento kung saan ang agham ay ramdam. Kahit saan man yan sa Pilipinas. Magbabalik na ngayong September sa GTV. Nagbabalik po ang Radyo Scientia. Ito na ang ating kwentong SNT. Kain natin ng isang napakahalagang proyekto na nagsisilbing gabay at inspirasyon para sa kinabukasan ng Pilipinas, ang Pagtanaw 2050. Kasama natin ngayon sa ating programa si Academician Dr. Rodora Asanza, NAST Philippines member, Biological Science Division, at member ng S&T Foresight Steering Committee. Magandang hapon, Dr. Asanza. Magandang hapon. Ano ba itong Pagtanaw 2050? Ang Pagtanaw 2050 ay foresight sa yun ang Filipino version. Sa English foresight. Ang Pagtanaw 2050 ay pagtingin
kung anong dapat mangyari ang ating kaisipan para sa 2050 at kung papaano makakatulong ang science, technology, and innovation. So sa pagtanaw na ito, titignan natin kung ano ang ating gustong mangyari sa 2050 or even beyond 2050 sa tulong ng science, technology, and innovation. Ito yung nasa kanta, malayo ang tingin. Sa tulong ng siyensya at teknolohiya. Sir, tama paano pala. natin mararating even before 2050. Naku, maganda po yan, ma'am. Kasama yung mga daan, paano pumunta doon. Naku. Mga strategic pathways. Pero ma'am, paano po ba makakatulong yan sa pagpaplano ng kinabukasan ng Pilipinas at sa larangan po ng siyensya at teknolohiya? Kasi itong ang pagtingin ay malayo at pinakita kung paano nagkakatulong-tulungan ng iba't ibang aspeto ng science, technology, and innovation sa mga pangangailangan ng komunidad, ng tao, lalo na ng Pilipinas, bago dumating ang 2050 at lalo na sa mga pangarap nating dapat mangyari sa 2050. Ito ay para maging reference document ng iba't ibang mga departamento ng gobyerno at syempre private sector na itong magandang gusto nating maging by 2050 or earliest marating natin sa pamamagitan ng iba't ibang teknolohiya. Ayun. Tama po yun. Alam na ni Secretary. Ano po ba ang mga pangunahing operation or operational areas na napakaloob sa pagtanaw 2050? Ang key operational areas, 12, pero 4 doon, overarching, dapat i-considera katulad ng science, education and retention, blue economy, business and trade. Okay, kasama yon. Tapos yung iba pa, i-cluster namin sa 4, food and nutrition systems, and a built environment, kasama lahat ng infrastructure yon, transportation, whatever. And then yung ikatlong cluster, yung water and energy, dahil kailangan magkasama yun, no? And then yung ika-4 ay yung nakalimutan ko na una yung food and nutrition, food and health systems, built environments, climate and other environment. Naalala ko yung binabagin nyo kanina, nalimutan po, space. Tama po ba yun? Kasama yung space and built environments. Okay. Yeah. Kasi yung infrastructure to be able to do what we need to do, not only for that cluster, but the other clusters. Ayun. Ma'am, paano po isinama ng pagtanong 2050 yung mga pangmatagalang layunin po ng Pilipinas, gaya nga po ng mga nakasaad sa saligang batas natin at NEDA, ambisyon natin 2040? Kasi bago mo isipin kung ano ang dapat mangyari at ano aasahan natin na kabuuan sa 2050, kailangan natin ano ba ang aspirations ng mga tao na nasa saligang batas. Ano ang ambisyon actually ng mga tao, na marami tayong dokumentong ginamit dyan at kailangan alam din natin na sitwasyon sa Pilipinas at saka sa ibang mundo, ibang parte ng mundo. So sa halimbawa, ang ambisyon 2050 is ambisyon talaga ng mga tao ang pinakita. Like gustong magkaroon ng kotse, bahay, makapag-aral sila, and so on and so forth. Yun, karamihan ang nasa Ambition 2050. Ang science, technology, and innovation, masyadong maliit ang nabigay ng atensyon ng mga tao doon. Kaya dapat hindi nila nalalaman na ang science, technology, and innovation makakatulong sa kanilang mga ibang pang-ambisyon. Kumbaga, yung ambisyon nila, matatag, maginaw at panatag na buhay, pwedeng marating sa tulong ng siyensya at teknolohiya at ano yung pamamaraan. Kaya importante yun kasi pinaka-outcome na yung gusto ng NEDA Ambition 2040. Pero paano mo maabot yun? Ito yung binabanggit sa pagtanaw 2050. Ano yung mga pamamaraan? Paano natin mararating ito? So ano po ba yung mga ginagawa na natin ngayon na makikita po natin sa 2050 kung sakasakali man? Well, yung 4 na strategic pillar ng DOST is parang kinlaps natin na Sustainable Development Goal na 17 into 4 na equivalent naman doon sa pagtanaw, sa Ambition 2040. Ang una dyan, to promote human well-being
Kung ita-translate mo, anong gusto mo? To have longer and better quality of life. Mahaba at dikalidad na buhay. To foster wealth creation, second pillar. Para magkaroon ng mayabang buhay. Pangatlo, reinforcing wealth protection. Para ligtas na buhay at kabuhayan. At yung pangapat, institutionalized sustainability para pangalagaan yung ating kalikasan at ipagpatuloy natin yung ating tinamasang maging mayaman, maginhawa sa susunod na henerasyon. At para magawa yon, kailangan palakasin natin ang governance at gamit ng science and technology, national and local. Kaya ito rin ay ginagawa natin as guided ng Ambition 2040, ng Pagtanaw 2050, at ng iba pang dokumento tulad ng Philippine Medium Term Plan at syempre, yung socio-economic agenda ng ating Pangulo. Importante yan. At dito natin makikita sa tanong natin kay Dr. Asanza, bakit mahalaga ang interdisciplinary at transdisciplinary na approach sa pagbuo nitong Pagtanaw 2050? Kasi ang interdisciplinary and transdisciplinary approach ay importante dahil magkakarugtong, they are interlinked yung mga problema. Very complex ang ating sitwasyon at yung mga different pathways na yon actually magkakarugtong like water and energy, climate and other environmental factors. So hindi lang isang approach ang dapat titignan sa paggamit ng science, technology and innovation para marating natin yung ating mga pangarap, yung ating tinatanaw sa madaling future at sa far future ika nga 2050. At alam na po natin, ma'am, na meron po mga hamon na hinaharap po ang NAST Philippines sa paggawa po ng Pagtanaw 2050, lalo na nung panahon po ng COVID-19 pandemic. Paano po ba hinarap, ma'am, ng inyong Ginawa namin to mga 2020, na-approve ng 2019, pero actually 2020 na, hanggang 2021 COVID na yon. And then ang foresight talaga is collaborative and therefore kailangan namin i-meet lahat ng stakeholders ng science, technology and innovation, business sector, ang local community, and we even met with other scientists from abroad. So it was a series of meetings. Nag-meeting kami. Puro Zoom na yun. So actually noon, halos nakaupo ako ng more than 8 hours a day sa mga meetings. Para maharap mga zombies na sila. Mga zombies na mga zombies. Kaya ang unang-una naming invest doon sa NAS, mag-ano ng Zoom, for many meetings for the whole 2 years to be able to mabuo yung Pagtanaw 2050. And then, ang ginawa pa namin noon, may naka-assign sino talaga mag-i-start ng pagsulat ng bawat chapter. So, kailangan ko sulatan talaga yung mga experts at binubuo nila. And then, i-edit pa namin pagkatapos. Dr. Asanza, itong Ambition 2040, yung mga aspirations ng mga Pilipino, paano ba natin makakamit ito sa tulong ng STI, yung Science, Technology, Innovation, Megatrends, at mga emerging technologies? Ito yung mga pathways, no? Para marating yan. Paano ba ito makakatulong? Itong ambisyon nila na masyadong community and family-oriented. Kasi yung kotse, yung bahay, pag-aaral sa abroad. Ako, sa tingin ko, kasi hindi naman specific, mayroong mga social aspects, socio-cultural aspects. May chapter doon na tinutukoy ang socio-cultural aspects. So, sinasabi doon na dapat ang inclusive, ang pagtulong sa tao at ang pagpaintindi sa tao ng science, technology, and innovation. At kung maaari, ang mga tao makagamit magkaroon ng access doon. Kaya nga natuto ako sa kikinig ako kanina tungkol doon sa siyensika na pupunta sa mga tao talagang nangangailangan ng siyensya kasi siguro dapat talagang pakita sa kanila na makakatulong sa ambisyon nila yung kanilang yung science, technology, and innovation. Ma'am, paano po magagamit ng mga Pilipino yung insights mula po sa Pagtanaw 2050 para maisakatuparan yung mga pangmatagalang layunin po ng bansa? Actually, yung pinakita na namin doon nagkaroon ng resolution ang RRDC, Regional Research, at
ginagabay sila noon, katulad ng HRD o ng plans ng DOST sa pag-strategic planning nila. Talagang sa region na. Bukod sa kasi doon mo makikita kung ano talagang kailangan nila para kasi general yung yung pagtanaw. So, ibig sabihin parang reference guide na talaga to. Reference guide yun. Para sa kanilang mas strategic na planning, national and local. Kailangan kasi ito guidance sa mga organization. Mahirap ito individual na tao. Dapat yung organization na level. Kaya ito yung napakaganda. Baka may mensahe po tayo sa ating mga taga-subaybay. Alalahanin natin ang message sa Pagtanaw 2050 na tayo ay isang bansang nagkakaisa bilang archipelago at maritime. Gamitin natin ang ating kayamanan hindi lang sa lupa kundi rin sa karagatan sa pagpayaman ng ating komunidad para sa kinabukasan at sa ating pangangailangan sa ngayon. At ang science, technology, and innovation ay malaki ang tulong. Actually, even social innovation, social science, innovation is very important. At meron dun sa pagtanaw kung paano ang social innovation, especially in governance, governance of local communities, technologies, nandoon sa Pagtanaw 2050. Kumbaga ang ating bansa ay iba't ibang mga isla, 7,600 plus islands. Pero tayo ay binubuklod ng tubig. Kumbaga ang ating katawan ay may iba-ibang mga cell, pero ang nagdadala dyan ng mga nutrition ay ating fluid. Importante na makita natin na wag tayo masyadong regional lang. Kailangan nating isipin paano makakatulong ang isang lugar sa iba. Kaya maraming salamat, Dr. Asanza at NASP Philippines dito sa Pagtanaw 2050. Maraming salamat din sa pag-imbita sa amin. Makimigan si Dr. Rodora Asanza. Secretary, baka may mga kardagang pahay po kayo. Yes, sa susunod na linggo po ay naatasan tayo maging pinuno ng delegasyon ng Pilipinas para sa 69th regular session ng International Atomic Energy Agency General Conference. Pangunahan din po natin ang ilan sa bilateral meetings patungkol sa pag-promote at regulate ng ligtas na paggamit ng nuclear energy. September 16 ay ilulunsad ang Advanced Manufacturing Center ng Western Visayas sa Iloilo City. September 18 naman ay gaganapin ang Accelerated Science and Technology Human Resource Development Program Scholars Conference sa Cagayan de Oro. Maraming salamat po, Secretary Rene. Mga kakunak, yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kaming samahan sa susunod na Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat kay Joy Timidan at kay Kuya Rolly. Ako po ang inyong kapatid sa Imbabuid, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology, ako si Secretary Renato Silutub Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Sensya sa DOST Konektado Ka. One DOST for you. Solutions and opportunities for all.